Panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending. Ano na ba ang mga happening? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Samantala, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz, sa inyong mga radyo sa AM band. At syempre napapanood din po tayo sa ating live streaming ngayong umaga sa RP1 page. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ven Blones at sa umagang ito ay syempre marami pa rin po tayong pag-uusapan sa ating programa Usap-Usapan. Nako, isa na po dyan itong mga problema natin sa ating mga kalsada, lalo na dun sa ating mga motorista. Dahil po doon sa palagay ko yung mga dami na nangyayaring traffic ngayon sa iba't ibang kalsada dito sa Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila siguro, maski sa labas ng Metro Manila, dumadami po yung nangyayari na awayan, o yung dahil sa kalsada o dun sa kanilang pagmamaneho. Ito yung tinatawag natin na road rage. Nako, kaya po dito sa Kongreso, meron ng bill sa pamamagitan po ni Congressman Erwin Tulfo para magkaroon ng kaparusahan, yung mga nagiging bahagi nitong mga road rage na ito. Pero syempre bago natin pag-usapan yan, tatanungin po natin sa ating panauhin ngayong umaga. Nako, itong tungkol na naman po sa bakit nagkakaroon ng road rage. Ano yung mga nagiging dahilan? Tsaka paano ba yan maiiwasan kung talagang pwedeng maiwasan? Sa unang bahagi po makakasama natin isang psychologist, si Dr. Camille Garcia. Yan po yung ating pag-uusapan sa unang bahagi. Pero mukhang inaayos pa yata yung kanyang, okay na. Ay, bakit ganon? Sabi doon. Ikaw, Kaya pala naghihintay ako kung okay na. Okay na pala. Okay, so via Zoom, makakasama natin si Dr. Camille Garcia, isang psychologist. Doc Camille, magandang umaga po. Hi, magandang umaga. Ben, sorry na-late nga ako ng pagpasok sa Zoom nakalimutan ko. Okay lang po yun kasi talaga Okay. naman pag weekend, medyo alam natin na nagpapahinga ang lahat. Salamat sa pag-imbita po. Okay. Salamat. So, Dr. Camille, umpisahan natin, yun na nga,
sa ating Kongreso, gusto na nila na i-penalize, no, yung mga nagiging bahagi nitong road rage na ito. Pero syempre, alam naman natin na kailangan natin alamin ano kung bakit ba nagkakaroon ng ganitong problema sa ating mga kalsada. Tsaka mukhang dumadami ano itong mga ganitong kaso. Doc Camille, bakit po kaya? Okay, actually maraming mga factors na nagkakaroon or sa isang tao, eh, talagang magbi-build up yung possibility na magkaroon ng anger issues or kaya naman dati nang may mga anger issues. So umpisahan natin, siguro yung, climate ng pag-traffic, sobrang init, sobrang sabihin natin yung meron silang iniisip na hinahabol na mga oras, at the same time kung talagang, nate-tense na ang isang tao, ang pupuwedeng mag-build up to the point na hindi lang siya yung nagkakaroon ka ng anxiety or pagkabalisa, pupuwedeng mag-transpose yun to anger. Kaya pupuwedeng kung sino, halimbawa yung hindi hindi yung madidinig mo sobrang magpipindot ng ano, ng busina dahil kasi parang nagmamadali. Yung iba naiirita sa mga ano pa lang, yung sa mga ingay na yun. Kaya merong iba parang 'pag nadinig yung ingay bumababa ka agad tapos titignan sino yung maingay na yun. Yun yung mga factors na sinasabi natin, yung surrounding. Pangalawa, merong possibility na itong tao ito ay talagang meron ng mental health issue tapos, eh, nagkaganito pa na parang umaabot siya sa punto na mainit talaga yung ulo niya. So, ang tendency kung minsan merong tinatawag na displaced anger, imbis na magalit siya dun sa tao na kausap niya or magalit siya dun sa mga kaopisina na pupuntahan niya, nadi-displace, napupunta kung sino man yung talagang magit-git lang siya ng konti, gano'n. And then third, meron ding possibility na during that time, yung taong ito, eh, merong problema. So, sometimes yung mga projection, so actually mga tinatawag natin mga defenses ng tao, yung coping, the way they were able to cope sa stress na nangyayari, kung minsan nata-transpose to anger issues na akala mo ikaw talaga yung ano, dahilan kung bakit na galit yung taong 'to. Pero actually at the back, yung unconsciously na ipo-project nila yung galit nila from one person dito sa mga nangyayari sa environment niya, especially during traffic or during the time na talagang may mga altercation. Kasi pupuwede naman sasabihin niya na, "Ay, sabi niya ano ba, yung parang pupuwede lang na gano'n." Kaso iba, ang bilis. However, meron talagang tao na sinasabi nating merong mga anger management issues. And usually, this arises dahil kasi yung personality nitong taong ito may pagka-explosive, may pagka-passive aggressive. Akala mo hindi siya gano'n ka-ano, na mahinay-hinay lang, pero once na trigger merong na-stimulate pala siya ng mga ganitong klase na init lang siya or kaya naman, eh, may sumigaw lang sa kanya, nati-trigger sila. So yung mga factors na yan actually, yun yung mahirap kasi it is within the person kaya probably eto rin siguro yung 'pag kasi ang renewal ng lisensya natin every 10 years na, eh. So hindi natin alam kung ano talaga yung personalidad nung taong nagda-drive. Baka Mm. during that time, paano kung yun pala, eh, merong, sabihin na natin, eh, issues on drugs, tapos meron palang behavioral issues, meron palang trigger happy issues na usually ina-assess. Aha. But Pero hindi Doc natin Camille, malalaman yun, oo, oo. kasi sabi mo kanina every 10 years na ngayon ano, yung renewal ng license. So, alam naman Ah, natin 'di ba pag kukuha tayo ng license, meron naman tayong mga psychological exam diyan, 'di ba? So, ibig bang sabihin, pag kumuha tayo ng kunwari nakapasa tayo, nabigyan tayo ng license, ano, nakapasa tayo psychologically, may tendency ba na mabago din, lalo na kung ilang years na, after 10 years saka tayo ulit mag-e-exam, may tendency ba na mabago yung ating, yun na nga, yung factor na yon? actually ma'am, may expiration po ang psychological assessment especially sa mga ganyan. What if nung time na yun kalmado ka? Usually kaya nga halimbawa, ngayon hindi maganda yung ano mo, yung nakitang resulta. Tapos sabihin mo kalmado ka ganito, after 6 months po pupuwede po siya magbago. Eh, every 6 months, eh, kaso 10 years. After 10 years ulit magpe-personality test or ano, assessment. So, 'di ba parang ang tagal masyado.
Yun po yung So, problema. Doc Camille, ibig sabihin ba nun hindi fix yung ating ano, yung ating mental health o yung psychological factor? Okay. Ma'am, kasi masyadong hindi po naman in-depth yung pagbibigay ng personality test. Parang it's a simple way para to detect lang whether the person is suffering from depression, anxiety, or during that time may anger issues. What if nung time na yon wala siyang anger issues kasi at the age of 18 or 19, wala pa naman siyang ganong problema. Kaso, syempre, nag-asawa na yung tao, nagka-problema, o kaya nagkaroon na ng trabaho, iba na po siyempre yung pattern ng behavior niya. Eh kaso nga, after 10 years pa malalaman. So paano niyo magagarantiya na yung na-assess sa kanya nung 10 years ago, eh parehas pa after 10 years. Ang sinasabi po namin yung behavior at saka attitude, it changes. Oh, ganun pala. So, dapat pala every 6 months, kahit 10 years yung license, dapat siguro every 6 months merong mga ganon, psychological exam? Siguro mas maganda ma'am kung talagang 'pag nag-ticket ang isang 'pag natiketan yung isang driver, sana lalo na kung sabihin mo talagang matinding violation, eh, hindi niya pupuwedeng yung license niya, eh, medyo stiff yung penalty to the point na kasi tayo ang iniisip natin multa lang at saka siyempre iba talagang hindi pa rin naiwasan na alam ko may naglalagay. So, sana talagang maging stiffer at saka talagang matindi yung penalty na kailangan you undergo this seminar, you undergo itong mga assessment na 'to, of which, a person will be able to determine kung talagang kinakailangan bang i-revoke yung license niya or pupuwede pa siyang magpatuloy na mag-drive, yung mga tipong gano'n. Mhm. Dun ba sa kasi nga ngayon merong parang isang bill ano na, parang o tinutulak si, Congressman, Erwin Tulfo 'no, para nga dito sa mga ganitong kaso. May mga inaano rin ba sila, tinatanong din ng mga psychologist katulad ninyo para mabuo yung ganitong bill? Ma'am, wala pa po, eh, kaya hindi ko rin po alam na talagang meron na po palang binapasang bill tungkol dito. Siguro mas maigi na pagdating sa ganyan, they would also more or less na umpisa pa lang, they would, 'pag sa assessment talaga kasi siyempre po ang pinag-usapan dito personality lang. Baka po ang nangyari, eh, nakalusot siya dun sa kasi meron pong pagkakataon na, mataas ang yung how valid yung exam na ibinigay. Paano kung sa scale, eh, talagang mataas siya pero napalusot? Paano kung sasabihin gano'n, "Para yun lang babagsak pa ako." Unlike 'pag sinabi niya 'di ba sa mga iba sa mga security guards 'pag or kaya yung talagang sa pagpupulis, medyo stiffer po yung mga binibigay na personality or yung mga sinasabi natin psychological assessment. Kaya during the first time na hindi talaga po umaabot sa punto na na sabihin na natin, eh, yung nakakapag-screen po ng maayos para magkaroon ng lisensya or gano'n pong pagkakataon. Okay. Doktora Camille, dun sa inyong mga pag-aaral ba, dun sa inyong mga pag-aaral, meron bang mga statistika na sino yung dun sa mga age bracket na madalas na nagiging, kumbaga, nagiging biktima o nagiging nakakasama dito sa mga road rage na ito, o anong mga gender? Meron ba kayong ganong studies? Wala pa ma'am, pero kasi kung tatanungin niyo naman about yung range ng kung sino yung more or less, eh, mataas yung possibility na magkaroon ng anxiety. Kasi siyempre 'pag mag-e-escalate po yung anxiety, nagbi-build up ng tension, ganyan. Usually po yung nag-i-start ito sa yung young, early adult hanggang yung sabihin natin hanggang, 21 to 35, yan yung medyo talagang sabihin na natin, eh, mas madali silang magkaroon po ng talagang madali silang magalit or kaya naman kung merong pagkakataon na nagagalit sila, madali din sanang maiaayos. Unfortunately, marami din po kasing circumstances, eh, kasi may mga pagkakataon na itong mga batang ito,
iba yung kinalakihan. Yung environmental factors also affects kung how they are able to behave and have the correct and proper attitude. Pero kung tutuusin, 'pag sinasabi niyo na talagang kung magkakaroon man po ng mga hormonal imbalances, ang mga babae siyempre 'pag nag-start ng ng 40, yung mga premenopausal period, sila yung mas irritated, madali silang agitated, yung mga gano'n. Sa mga kababaihan yon. Pero kung sasabihin niyo yung talagang level na kung sino yung madaling ma-depress, it's either yung sobrang bata or sobrang matanda. Sila po yung nandun sa range na gano'n. Pero sa pag-aaral po ng road rage kasi, wala pa pong sinasabi kung sino po talaga yung madaling maapektuhan. Pero napapansin niyo naman na bibihira po yung mga babae na nare-report na nagkakaroon ng road rage. It's more of the males dahil kasi mas aggressive sila pagdating sa ganyan. Siyempre ang mga babae pinoprotektahan yung sarili nila. They wanted na siyempre 'pag nando'n ka sa parang safe place po na hindi ka lalabas, sa sasakyan mo. Unlike yung mga lalaki lalo na kung may mga aggressive tendencies, may mga hostile feelings lahat, mas sila yung may tendency na talagang sabihin natin, umusok yung galit nila at uunahin yung emosyon kaysa pag-isipan nila na, "Ay teka may pamilya ako baka mamaya mapahamak ako." Yung mga gano'n pong pagkakataon. Okay. Pero kanina po, Doktor Ade, siyempre pinag-uusapan na nga natin dito yung anger management. Paano ba ginagawa itong, anger management na 'to tsaka ayun na nga 'no, papaano yung feeling, yung para maano yung ating anger? Okay, unang-una po, kahit na ang isang tao hindi nila kaagad alam na may anger management issues sila, eh. So, kinakailangan talaga may magsabi sa kanya, "Uy, alam mo magagalitin ka." Sabi niya, "Napapansin mo na ba?" Once the person is able to realize na meron siyang anger management issues, that's the time na pupuwedeng sabihin natin, "I think I need counseling. I think I need professional help." Because other people po, hindi sila maniniwala kahit na ang dami ng nagsasabi sa kanila na meron silang anger management issues. So yun, siguro talagang kinakailangan ang support group para maintindihan na talagang kailangang mapa-realize at ma-acknowledge ng taong ito na there's something wrong. Second, kung saka-sakali man po dahil kasi may mga pagkakataon yung sabihin na natin they were victims of child abuse before. So siyempre talagang tamimik sila. Pagdating sa pagkakataon na adult na sila, na may kakayahan na sila, kung minsan po dun lumalabas yung galit nila to the point na ang sasabihin nila, eto na, parang na sabi ko nga sa inyo nagkakaroon ng transition na nung bata sobrang feeling nila na-bully sila ng parents-in-law or ng magulang nila, eto naman yung pagkakataon ay patay. Eto na yung yung pagkakataon para mag-ano ko, magalit ako, yung magpakita ng na na sabihin na natin, ako pala, ganito, ganyan." Yung mga gano'n pong pagkakataon, yun yung mga kung naging biktima ka ng child abuse or na-harass ka nung bata ka, sometimes magugulat kayo even those people na na-bully before, 'di siyempre tahimik 'yan. Pagdating ng pagkakataon na nagkaroon sila ng chance, sila naman yung mambu-bully. So ang dami po talagang factors para sabihin natin kung bakit ang isang tao madaling maapektuhan at magkaroon ng mga anger management issues. Pero dun sa pagma-manage po 'no, yung sa anger management process talaga, gaano katagal po 'yan ginagawa at saka paano yung proseso, paano yung paraan na, ginagawa dun sa isang, pasyente sabihin na natin ano? Okay, usually po sa mga ganyang pagkakataon, kung tinatawag natin hindi lang po kasi siya counseling, meron po tayong tinatawag na cognitive behavior therapy. Yung po cognitive behavior therapy, isa po yun sa mga pagkakataon na talagang nare-realize ng isang kliyente or ng isang pasyente na pinapasabi sa kanya, ano yung ginagawa mo, bakit ka nagkakaganyan, hanggang sa maintindihan niya yung proseso na, kaya pala ako nagkaroon ng ganito. Kasi yung iba hindi po nila nate-trace, eh. Sasabihin gano'n, "Bakit ka sobrang irritable, bakit ganyan ka ka-agresibo?" Ewan ko, bata pa lang ako ganito, eh. Hindi nila na-realize until makita po nila in such time na, kaya pala nagkaganito ako. Hanggang sa maproseso nila na mali yung ginagawa nila. And there's this something na talagang, sabihin na natin na desensitize sila dun sa mga previous na mga tawag dun, na mga experiences nila na maganda. Kasi kung minsan, ang hirap kasi 'pag yung tinatawag nating cognitive dissonance na may paniniwala sila na talagang kinakailangan ano ko, ah,
matapang ako, boss ako. Kaya parang ang pananaw niya sa buhay, lahat ng bagay puwede siyang ever powerful. Kaya 'pag meron 'pag ano, hindi ako pupuwedeng duruin ito, yung mga gano'n. So, ang hirap po dahil kasi sometimes may iba responsive sa mga ganitong therapy, pero meron pong pagkakataon 'pag personality disorder na ang pinag-uusapan, it takes time. Nami-minimize po yung mga sinasabi nating mga episodes at saka symptoms, pero it doesn't follow na ito ay mawawala, na-e-extinguish. Usually po the therapy sessions will be kung sabihin niyo therapy sessions lang, hindi po kaya ng 3 or 5 sessions lang. It can be a continuous process na hanggang sa magkaroon ng pagkakataon na na-e-extinguish yung ganitong klaseng behavior. Sometimes it takes years, pero the most na yung sabihin na natin averaging 6 to 8 months, mga gano'n po. So mga 6 to 8 months pala 'no, yung proseso medyo Opo. mahaba din. Dun sa mga nakikinig sa atin, Doktora Camila 'no, like, yung iba nga hindi nila alam na meron na sila 'no, mismo yung tao. So, kung halimbawa may nanonood sa atin o nakikinig sa ating radyo ngayon, ano ba usually yung manifestation? Kunwari ako, papaano ko malalaman ano yung mga manifestation sa sarili ko na, meron na pala akong ganito? Okey, huwag niyo sasabihin na pagiging irritable lang, sometimes kung minsan magugulat kayo na konting-konting bagay umiinit ka, let's start with the physical ano, manifestations. One, kung minsan ano, ikaw mismo sa sobrang galit mo, pinipigilin mo, nagpa-palpitate ka. Tapos may mga pagkakataon na talagang yung anger mo parang yung nanggigigil ka palagi na napakaliit na bagay. Second, try to have the ano, deep breathing exercises. Tignan niyo kung mawawala siya within 5 to 10 minutes. Ibig sabihin, 10 minutes after nag-breathing exercise ka na, gano'n pa rin at nagagalit ka. Then there's a possibility na na-trigger na yung anger issues mo sa katawan. Yung mental health mo, talagang sabihin natin naapektuhan na. So yun yung mga physical manifestations. Tapos meron yung pagkakataon na talagang everytime na nagagalit ka, sumasakit na yung ulo mo o kaya sumasakit yung dibdib mo. Tapos palaging after that yung bang may mga muscular tension na to the point na ang sakit-sakit ng likod mo, batok mo, yung mga gano'n. So, kung sasabihin niyo naman mga psychological symptoms, one, yung konting bagay na makitang ganito, iritable ka. Lahat ng makita mong tao na dumadaan sa paligid mo, kahit ano nagkokomento ka ng sobrang negatibo to the point na parang yung comment mo napapasabi mo at nadidinig ng ibang tao. So, wala kang ginusto na constructive criticism. Ang gusto mo, parang ang tingin mo 'pag na-encode sa utak mo yung sinabi na ganyan, mali kaagad. Ang sinasabi mo negative yung implication kahit na ang pinupunto is something positive. Then, fourth, being so emotional and sensitive doesn't necessarily mean na maiyakin ka. Parang kung minsan konting bagay lang talagang meron ka kaagad na nagbi-build up ng tension sa katawan mo. So ikaw mismo din ano mage-gauge mo rin naman na talagang, "Bakit ganito? Ba't ako nagkaganito? Hindi naman ako dating ganito, bakit ako palaging tensionado?" And sometimes people who are so burnt out sa kanilang trabaho, hindi nila naiisip na nagkakaroon na rin sila ng possibility na everytime na pumapasok sila sa opisina, puro galit na lang naiisip nila, puro, "Ay hindi, ito ang may kasalanan, siya kasi ganito, ganito." You sometimes put the blame to other people rather than isipin mo, "Teka, ba't nga ba nagkamali yung mga tauhan ko? Ako rin may pagkakamali." And hindi mo tinatanggap 'yan. Ang iisipin mo palagi, sila pa rin yung may mali. So 'pag nagkaroon ng realization, "Ay, ako pala yung may mali." Yung mga Mhm, gano'n. mhm. Pero Doc, ano masasabi mo kasi yung mga ibang tao sabi nila, "Ayokong i-suppress ang galit ko kasi lalo akong magkakaproblema sa aking health. So kailangan ilabas ko yung galit ko." So papaano ba 'yon, Doc? Okey, pupuwede naman din kasi na siyempre kung gusto mo, sabi ko nga, you practice breathing exercises, you practice meditation, and then sometimes kung gusto mong magalit ka, do not project it to other people. Pupuwede naman nando'n ka sa loob ng sasakyan mo, do'n ka magsisigaw muna. Tapos 'pag nalabas mo na yung outburst na yun, then that's the time na parang ikalma mo yung sarili mo. Kasi yung iba kasi parang o kaya 'pag may kinakausap, inuunahan ng galit, eh.
na yung emosyon ng hindi sila nag-iisip kaya kung minsan kung ano-ano yung pumapasok sa utak nila, mas na para ivo-voice out. Imbes na sabihin nila na talaga, "Teka pag-iisipan natin bakit ganito, hindi ako dapat magalit." Ano ba, yung ipino-process mo muna. Kaso merong iba, dahil nakita pa lang sumusugod ka na. So yun talagang makikita mo na hindi naman sila motivated para magalit pero kasi parang ang dating sa kanila, "Hindi, sabi niyo gano'n kailangan mailabas ko 'to." So kung minsan yun na nga yung nagiging problema, hindi natin nakokontrol yung gano'ng pagkakataon. Puwede naman sa isang tabi dun ka magalit, mainis ka, puwede mong sabihin na ano, "Sir tulungan niyo naman ako, ayokong magalit." So when other people will be very supportive to you, at the same time meron din mga pagkakataon na itong taong ito, pinoproseso niya na talagang pinag-iisipan muna niya lahat ng sasabihin niya. That's the time na masasabi natin, "Ay, kaya pala nito na yung galit niya, napo-process niya, hindi yung talagang basang-bugso ng damdamin." Other people, oo, hindi nila mare-realize na gano'n kasi puro galit kaagad at emosyon. Pero sana magkaroon ka ng pagkakataon to practice that. Remember, may mga pagkakataon sa sobrang galit natin kahit wala ho kayong sakit sa puso, pupuwede kayong atakihin sa puso. Ang tawag dito yung takot subo na na ano, na klase ng heart attack. Yung 'di ba parang sa sobrang galit hindi nila ano, nagsisikip na lang bigla yung dibdib. Eh, baka mamaya ikamatay niyo pa yung galit na yun. So Oo sana nga, be yun aware nga. na oo, be aware na hindi lang po mental health issues ang pinag-uusapan natin dito, pati yung medical, condition niyo baka maapektuhan kayo. Yun nga. Pero Doc, 'di ba ngayon nauso may mga lugar na magbabasag ka ng mga plato para doon mo ilabas yung galit mo. Okey ba yung mga gano'n? Siguro po, puwede natin sabihin na puwede ilalabas mo yung galit niyo, kaya lang may bayad yun, eh. May Sa bayad? walang 'di ba? Kasi parang ang alam ko halimbawa 'pag yung ang gusto mong basagin, baso ganito lang halaga. Kaso kung galit na galit ka gusto mo TV yung ihahagis mo, malaki-laki ho yung gagastusin natin. So sa'kin siguro the best thing is talagang meron tayong distraction technique. Parang sasabihin natin, sige may breathing exercises, libre yan. May meditation, libreng magdasal. Meron din pagkakataon na ano, mag-exercise ka, itakbo mo, ilakad mo, magpapawis ka because when you perspire, especially under the sun, hindi ko sinasabi under the heat of the sun, pero under sunlight, it brings out the oxytocins at saka endorphins. So, nati-trigger ang happy hormones, nale-lessen yung possibility na magalit ka. Ayun. So talagang itong, road rage na ito may connection pa rin 'no, dun sa ating, mental health issue natin. Opo, totoo Ayun. din naman So, po sige talaga. balik tayo Oo. doktora dun sa road rage. Dun sa mga nakikinig sa atin baka puwede natin silang bigyan ng mga tips, lalo na yung 'pag nasa daan sila, ayan, para hindi hindi sila mapasama dito sa mga ganitong, insidente. Okey, unang-una siguro ano, alam niyo kung bakit ano, ang daming nagtitinda ng mani at saka ng tubig sa kalye? Kung saka-sakali siyempre magtipid kayo, magdala kayong tubig. Kasi when you hydrate, siyempre pinapawisan kayo lalo na kung mainit sa loob ng sasakyan. Ang una pong nade-dehydrate sa katawan natin, hindi yung katawan natin, ang brain. And 'pag na-dehydrate ang brain natin, siyempre nakukurta utak natin. So siguraduhin niyo na well hydrated kayo bago kayo lumabas ng bahay at sumakay sa sasakyan lalo na kung kayo'y driver. Pangalawa, alam niyo yung mga pagkain ng mga peanuts, yung mga ganyan, it lessens the anxiety, eh. So kahit pabutil-butil lang po yung pag-ano niyo, kain ng mga mani or yung mga kutkutin na nuts, more specific on nuts. Kaya kung napapansin niyo 'pag pumunta kayo sa eroplano, pagsakay kayo sa eroplano, ang naibibigay po ay mga nuts for reasons na it lessens the anxiety. So kayo na maganda rin po yun, yung mga mismo pati you choose what you eat during the time na nasa loob kayo ng ng sasakyan at nagta-travel kayo. And then, third yung possibility na make it a point na 'pag talagang medyo init na kayo, huwag kayong maiintindihan po ng tao kung sabihin natin na male-late kayo ng konti. Kasi pupuwede naman kayong magkaroon ng paraan para sabihin natin hindi kayo male-late, eh. Try your best na talagang to come early. Iyon yung time na hindi gano'n ka-traffic. Pangalawa, yung pagkakataon na ganyan sometimes you
you make it a point na to wear comfortable clothes during the time na nagdo-drive kayo or nasa sasakyan kayo. Tapos kung talagang papasok na kayo dun sa pupuntahan niyo, dun na lang kayo magpalit ng damit. Kasi sometimes yung mismong damit na sinusuot natin, nakakapagpainit ng ulo natin dahil sobrang tagaktak na yung pawis natin, hulas ang makeup niyo, at the same time parang feeling niyo magkaka-body odor kayo sa pagpapawis na ganyan. So, talagang mabibisit din kayo pati yung niyo, yung itsura niyo at the same time yung perspective niyo na maging positibo ay nagiging negatibo. So, ang dami po talagang pupuwedeng paraan. Kaya lang kumisan tayo, palagi tayong inaabot ng tensyon, palagi nating iniisip na hindi maganda yung mangyayari sa'tin. So parang gano'n po yung mga possibility na hindi nagiging maayos yung ating, behavior and attitude during the time na nasa loob tayo ng sasakyan. Ayun, okay. Maraming salamat po, Doktora. Marami kaming natutunan dun sa mga ibinahagi nyo sa amin ngayong umaga. So maraming salamat po ulit, Doktora Camille. Ay, thank you din po sa pag-iimbita. Maraming salamat din po. Yon, si Dr. Camille Garcia, isang psychologist at pinag-usapan natin, nagbigay siya ng mga tips para hindi naman tayo ma-involve o mapasama dito sa mga insidente ng road rage. Anyway, babalik po tayo sa ikalawang bahagi po ng ating programa. Nako, isang babae ngayong Women's Month ang nakakapagbigay inspirasyon sa napakarami mga kababaihan natin, lalo na yung mga Pilipina dito sa ating bansa. So, sa pagbabalik po yan na ating programang Usap-Usapan. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Sa kanyang state visit, malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang desisyon ng pamahalaan ng Czech Republic na dagdagan ng quota para sa Filipino workers. I took note of the Czech Republic's announcement that you have increased the quota for Filipino workers from 5,500 to almost double that from January 2024 to 10,300 per year starting in May of 2024. Sinabi ng Pangulo na ang kanyang pagbisita roon ay patunay ng matibay na pagkakaibigan at matatag na koneksyon sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic. This state visit reaffirms the Philippines' commitment in further cultivating the bonds and friendship which the Czech Republic and cementing the enduring ties between our countries and our people with a very special connection in terms of the time that our national hero, Dr. Jose Rizal, spent here in Prague together with his friend Ferdinand Blumentritt, and it is something that is very well appreciated by all Filipinos, and it is something that provides us a foundation on which to build upon. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik po tayo sa ikalawang bahagi po ng ating programang Usap-Usapan. Ako, ito, magpapakwento naman tayo na isang napaka-inspiring din, no, na kwento mula sa isang Pilipina na, naku, sabi nga doon sa isang article, tatanungin natin sa kanya, from the boondocks to the boardroom. Nako, di ba? Isang inspiring na storya ang ating maririnig ngayon mula sa ating second guest. Director ng Bank of America Global Leasing
ano yun? Hindi ko makita, Bea. Ayun. Okay. A division of Bank of America. Ayun, okay, sige. So, via Zoom, makasama natin, walang iba, kung hindi si Ma'am Sonia Delen Fitzsimmons. Tama kaya yung aking pronunciation, Fitzsimmons. Ma'am Sonia, maganda umaga po. Magandang umaga sa inyo. Tama po, Sonia Delen Fitzsimmons. And Ay. please call me Sonia. Oh, sabi nga Magandang po namin umaga sa kanina, inyo. Ma'am Sonia, kasi Women's Month po ngayon. So, isang inspiring na naman na storya, no, ang makukuha namin mula sa isang very successful na isang Filipina na naka-base ngayon dyan sa California, no? Sa Ayan po, US of A. Pero isa muna dun sa mga nakaano sa akin na article, nakalagay doon kasi from the boondocks to the boardroom. Paano nangyari po yung ganun success sa inyong buhay, Ma'am Sonia? Thank you so much. That is a chapter of my book, the Disrupt book of the Filipino Women's Network on leadership. And so, what it is sana is from the boondocks kasi nanggaling ako sa baryo ng Conde Labac, Batangas City. And so I just want to also say hello. Magandang umaga po sa aking mga kamag-anak, mga kaibigan sa Conde Labac, Conde Itaas, Talumpok, and Kumintang Ibaba, Batangas City. I started my journey starts from the barrio of Conde Labac. When I was growing up, there was no electricity, no running water. My sisters Esther and the late Delsa would carry pail, in dalawang with pails. Timba. And they will have it timba at nakalagay sa how do you call that? Balikat. A pole, yeah, and then we will go get water from the well because it's a community well where we can get fresh water. We have rainwater but not fresh water, and so by the time we get home, it's half full, and we use it, and that's how we do it. So I started from the barrio of Conde Labac, went to school to St. Bridget College in Batangas City, which is an exclusive girls' school at that time. My parents were teachers. My father, ang ama ko po ay principal, ang mother ko ay teacher sa Conde Labac Elementary School. So that is how my journey started. Yun. And then Ma'am, nakalagay po kasi dito, kayo yung director dito sa Bank of America Leasing o yung BAL. Ito yung Division of Bank of America. Naku, corporate manager, entrepreneur, philanthropist, community leader, family and disability advocate at femtor. Kayo daw po ay highest ranked Filipina at BAL. Paano nangyari po yon? Wow. So again, I went to the US in 1982. But before that, I was at the University of the Philippines, which why I'm saying this is because St. Bridget College and UP ang nagbigay ng fundasyon sa akin para maging successful ako sa America. Although I started not very well in the US, I was a single parent with a visually impaired and he's totally blind and hearing impaired child, David. Na wala akong pamilya nung magpasimula ako dito. And then nagpursige ako sa Amerika by, making sure that I have a good network of friends and advocacy also in the community. By being very involved in the community, I was able to help my son who is totally blind and hearing impaired. And then what I did is to really go, and first I also went to night class just to make sure that I can improve on myself. And then I went to work, and it's just our work ethics, where our Filipinos are very hardworking, persevering. And that's how I, went up the corporate chain sa Bank of America Leasing, which is a division of Bank of America, and it's and I'm here not as a rep. I'm here as in my individual capacity. I just want to make sure I have the disclaimer. And then I'm a director at Bank of America Leasing. Mhm.
Oh, ma'am, kasi marami tayong mga kababaihan ang nanonood ngayon. Alam naman namin, sabi mo nga kanina, hindi ganun kadali. So ano yung mga struggles na naranasan po ninyo bilang isang babae hanggang sa maging successful kayo at nagkaroon ba kayo ng doubt sa inyong sarili na pwede kayong maging ganito ka-successful sa ngayon? Oh, definitely. Again, in 1982, I was just with my son, and so I just have to make sure that I have the right network. I joined an advocacy group for children and families with disabilities, and being part of that. Of course, coming from not having gone to school in the U.S., hindi ako nanggaling dito sa eskwelahan dito. I have to do a lot of learning. And it's what's important is that we have for me, is to have that ability to really develop myself, to look around and see how can I make myself relevant in this environment where there are so many wonderful people, so many intelligent people. But I just have to make sure that I will find my niche and I'll be able to learn how to say the right things by really researching, not just winging it. So those are the kinds of things that I did. I went to two different companies, pero every single time it's always going up and making myself seen. I speak up. I make myself sure that I am being heard. Pero mahirap din kasi babae ako. I have a heavy accent, as you can see. People would know immediately that I'm, Filipino with my accent. I went to accent improvement class at UC Berkeley Extension at night, just to make sure that, and the reason why I did that is to make sure na naintindihan ako ng kausap ko. Because, every single time I say something, it could mean many different things with the way I say it. So I did do that as a way to improve myself. But then I was an assistant, and in my work, sinabi ko I looked around and I saw a department where I find myself now I can be there. So I went to the manager and I said, this is what I can bring to your department. This is the value that I can bring to your department. And she said to me, oh, but we don't have the position right now. So every 3 months, I will go to her and I say, do you have any opening for me? These are the other things that I can do. So whenever I speak with her, I always show her what value I can bring to her. Because I look around and see in that division what the skills are. And so to make sure that I have enough skills and leadership qualities, communication skills to fit. And so after 6 months, the manager called and said, you know what? We created a position for you because I think you can do this thing. And that's how I started. And that's how I started going up, because then I want to make sure that was the first instance where they created a position for me. It's nothing extraordinary, but it's something that I can do. Becoming a contract coordinator, I wanted to be a contract administrator, but they created a position for me because they saw there was an opportunity, because there's more business and there's some opportunity. But that's how I feel. Like, every single time I have to go to her and say, you have any opening for me? This is what I can do. I can see. So I have to learn what I want. You have to look around and see, how do I make myself relevant to this group? And that's how and as in the bank, there were many mergers. And when there are mergers, there are redundancies. So how do I make myself relevant? I make sure that if there are any products that the bank is offering, and this, I am in a highly structured division. It's not treasury. And so I learned that. And I want to make sure, because of course another bank would have the same position, but I make sure that I am a subject matter expert in this subject. And that's how I would always present myself and find myself being part of the group, because I'm not a redundancy. So that's how, and it's more of, many things, being able to speak up, being able to show up, being able to participate, volunteering, and not hunkering down, where you could say, oh, sana somebody will notice me and somebody will promote me. No, it's really important that even though you've been there for 20 years
and they can see that my manager is, I'm working very, very hard. But if I don't come to her and say, it's time for me to be promoted, it's really, really important. It's really important you have to advocate for yourself. Aha. But there are many Uh-huh. other things too, including, you have to get a mentor, you have to get a coach, find mentor, find a coach, and find a sponsor. I'll be happy to talk about the differences among the three. Yun, nako, Ma'am Sonia, sana lahat kasing tapang mo, no, para magsabi na, kailangan nyo na akong i-promote at magpabalik-balik sa inyong boss. Nako, ay, dapat yan pala isa sa mga ano natin, Bea, ha, yung ating gayahin kay Ma'am Sonia. Anyway, Really, oo. you have to really know your worth and don't shortchange yourself. I'm not matapang in a sense of matapang, but I just really felt that I really need, and I do have, again, mentors. I have life coaches, and a sponsor is so important. A sponsor is someone who is influential, whether he or she is in your office, outside your office, or in the community. But when there's an opportunity, that sponsor will say, I just have the right person for you, even though you're not in the room. So those are the kinds of things that we need to nurture. Yun. Nako, Ma'am Sonia, nabanggit nyo yung mga influential, no, na mga mentor na pwede nating puntahan. Kasi nabasa namin na napili kayo bilang isa sa Filipina Women's Network 100 Most Influential Women in the US of A pa yan, ha? At nabigyan din po pala kayo ng citation mula kay dating Pangulong Gloria Arroyo. So, pwede bang pakiano sa ating mga tagapakinig at tagapanood kung ano ba itong mga parangal na ito? Paano kayo napabilang dito sa mga pinarangalan na ito? At saka ano ba yung mga nakamit ninyo dito sa mga parangal na ito? Thank you so much. So again, we have to, networking is really important. And the other chapter of my other book says The Power of Connection. And it's really, really important for us to know who, to be involved. And I became involved with the Filipina Women's Network, FWN. And the Filipina Women's Network in 2003, which was co-founded by Marilyn Mondehar. It's an association based in San Francisco where we, have, the members are women of Philippine descent all over the world. And at that time, we wanted to, with the FWN, we wanted to make sure that when you type in Filipina or Filipinas or Filipino women in Google at that time in 2003 and 2007, mail order brides will not come up. We really wanted to make sure that when you say Filipinas, what will come out now when you do it now on Google, it will be the top 10 Filipinas or remarkable Filipinas. So it is an association, right, where we can, nurture women and empower women to be to be the best they are, to reach the point of a high position in every sector. So that's the Filipina Women's Network. And in 2007, our board decided that we should research around and see who are the other Filipinas around. And so since 2007, we've been doing the 100 most influential Filipino women in the US. And there is the book Disrupt and the organization. And we decided that, there are no Filipina leadership books. And so in here, you will see in each of our 4 books, you will see 35 authors talking about their lives. And it's so amazing when you will see these Filipinas around the world. So in 2013, FWN then opened it up to Filipino women in the world. And we had our very first leadership summit at Makati Shangri-La in 2014. And that's so amazing. We continue to do this. Last year we were in Prague, our leadership summit, and we were in Lisbon the year before, and we're going to Sydney, Australia. And we are going to have again a search for Filipino women, influential Filipino women in the world. So I would encourage everybody to go to the Filipino Women Network.org and be part of that.
So that's how we are. So we empower each other. We're together. It's really amazing. And there's so many women in there that you know in the Philippines. So and then the presidential citation in 2010 from then President Gloria Macapagal Arroyo was because of my decades of service in the Bay Area and the fundraising efforts for the Typhoon Ondoy. That she decided that she was giving individuals as presidential citation, which was held in Burlingame, California in 2010. So I was among some individuals who were given a citation. Ayun. Ma'am The Sonia, presidential meron tayong Mm. sige po, Ma'am Sonia. And with respect to the Presidential Lifetime Achievement Award that I received from the Outstanding Filipinos Award, it's for the different organizations that I have been leading and been part of. I'm a director of the Apple Dia Foundation International. I'm the chair of the Campaign for Filipino Children that aims to eradicate a preventable blindness among premature babies called retinopathy of prematurity, ROP. And I'm working with the Philippine Academy of Ophthalmologists. Dr. Pro Villalon and her ROP working group is so amazing. In making sure that there are still about 4,000 newborn babies. These are the premature babies getting permanently blind in the Philippines. And ROP has been eradicated some 60 years ago. Stevie Wonder is an ROP baby, and it's a preventable blindness. That's right. Aha. This is- Mhm. And I am also part of the Filipino Food Movement. I'm the president of the Filipino Food Movement. This was co-founded in 2014 by volunteers who would like to make sure that the Filipino cuisine will have the visibility, be elevated, be promoted, preserved, and progressed in the mainstream. And since 2014, I believe that we have done that. We have been Filipino food has been written up in New York Times, LA Times, all over the world. And now in social media, I think we have provided a platform where Filipino chefs, restaurants are so proud to say, here's our food and this is our restaurant. And we even have a Michelin-starred restaurant in Chicago. So, and many of our very talented Filipino chefs ay mga James Beard Foundation awardees. So, Okay. Ay ma'am, eto, laman namin, meron kang campaign against domestic violence, yung 1 billion rising. Ano po ito? So then the FWN has taken this on since 2003, and that's why I got involved. One of the main advocacies of FWN is to stop domestic violence and violence committed against women and girls. And this is something that we're very passionate about, that every year FWN since 2004 until even last year, we produced the Vagina Monologues by Eve Ensler. And the Vagina Monologue by Eve Ensler is her recount of the many experiences that the women around the world have. It's so profound. It's so overpowering. It is really an amazing stories about domestic violence. And so our advocacy is to stop domestic violence. We have Okay. got to stop that. So V-Day created 1 billion rising, where in there there are two different things now. 1 billion rising happens February 14th. It is an artistic expression of many other things on top of domestic violence, racism, and the environment and all that. So at one point, I brought Apple Day up to the celebration in San Francisco, where he advocated to stop women, violence against women.
So those are a yearly event. 1 billion rising is a yearly event happens around the world around February 14. Naku, Ma'am Sonia, pasensya na po. Wala na tayong oras. Siguro mas maganda meron tayong part 2 dahil ang dami ko pang question sana dito sa inyo na gusto ko sanang itanong. Pero kulang na kulang tayo sa oras. Pero sana magkaroon po tayo ng part 2 hanggang Women's Month pa rin ngayong March. Anyway, Ma'am Sonia, maraming salamat. Marami po salamat. Van, thank you so very much. I am very honored that you have asked to hear my story. And yes, I would be happy to come back. Okay, maraming salamat po. Ayan, tayo natin yung part 2 kay Ma'am Sonia Delen. Ayun. Anyway, maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig ngayong araw, sa mga nakasama natin kay Ren Bergavera sa sa technical side, kasama rin si Rolly Bumatayo sa production side, si Bea Gaza de Guzman at si Erwin Peñano. Julian. Okay, sorry. Julian Aliston pala. Anyway, maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong umaga hanggang sa susunod na Sabado. Ako po si Ven Lones, maganda umaga. Antabayanan si AJ Ignacio para sa kalipunan ng mga balita. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable